Mount of Olives. Kasi maraming olives doon. Tapos, syempre, saan sila magpe-press ng olives? Sa may panganan. So, kaya pinangalan nila doon sa garden, Gethsemane, from the word Gat and Shemen. So, doon po nila nakuha yung pangalan, olive press. Yun, olive press. Okay? And ito po isang maganda. Doon daw, overlooking Gethsemane Garden, stands the Church of All Nations. May all nation sa Israel. Amen? Nakalain niyo ba yun? Meron pa ng Church of All Nations doon. Saan tayo makapunta dyan? Okay, so FYI lang po yan. Balik tayo. Okay, Matthew 26:38, Then said unto them, My soul is exceeding sorrowful, even unto death. Tarry ye here and watch with me. Okay? So number 1, He gives us instruction. Verse 36 to 38, ang sabi niya rito, Sit and watch me as I pray. Sabi nito, He bring with him Peter, John, and James. Apostles who are frontliners. Bakit hindi yung iba? Bakit lagi na lang sabi, pag mayroong mga may mga events, kagaya po kay Sister Caris, si Peter yung nagsalita. Dito, si Pedro, yung dati, yung may pinuntahan sila, si Peter, yung tatlo pa rin lagi ang kasama niya. So, ibig sabihin, itong tatlo ito, si Pedro, si John and James, yung anak ni Zebedee, ito yung mga frontliners. Ito yung mga star players niya. Yung titignan natin sa apostles. So, yun, bakit sila? Bakit sila na naman? Ang nakita ko po dito, first is to be an example. Dapat, kaya yung tatlong yon ang sinasama niya, kumbaga ito yung kanyang valedictorian, salutatorian, first honorable mention. So, sila yung unang, lagi niyang kasama. Bakit? Siyempre, pagbalik mo itong tatlong to, dun sa kabuuan, dun sa 12, dun sa siyam, tuturo nila lahat ng natututunan nila. So, kaya siguro sila ang sinasama. Then letter B, to remind us that even mature Christian, we still need to follow Jesus. So, itong tatlong to, sabihin na natin talagang ito, aral na aral sa kanya to, talagang lagi niyang kasama, talagang ito yung kanyang mga kasakasama, kailangan pa rin natin sumunod si Kristo. Para tayo po, kahit gaano po kalalim ang ating pananampalataya sa Panginoong Kristo, dapat pa rin natin tignan at lagi natin siyang sundan. Kasi kung hindi natin itututok ang paningin natin sa Panginoong Kristo, maniligo po tayo. So, ito po yung example na pinapakita niya rito. And then, rather see, he needs his closest friends that time because he's sorrowful. Malungkot siya, sabi mo sa isang verse, is very sorrowful. Ang bigat-bigat ng pinagdadaanan niya, ang hirap-hirap. Tayo po bilang tao, pag tayo may problema, di ba, pag nandyan yung kaibigan natin, parang gumagaan yung pakiramdam. Di ba? So this time, si God naman, si Jesus naman yung talagang malungkot. So gusto niya, yung mga kaibigan niya, yung malalapit niyang apostol, yung kasama namin niya. Di ba kagaya ng illustration ni Sister Emma, meron daw umiiyak na isang babae, may bata pumunta ron. Kukulang sa lap ng babae umiiyak, pero parang nawala, parang siya nagkaroon ng lakas kung sa bata. Just being with her that time. Ganon din po ang Panginoon Kristo. Kailangan niya ng kaibigan that time kasi talagang mabigat yung pinagdadaan. Hindi naman natin kailangan magsalita, hindi natin kailangan mangaral. Just being with our friend na nalulungkot, ay malaking bagay na po yun. Okay? So, yung po yung nakita ko nito. Sometimes in our life, we are into our heavy days. We need our friends to be with us. Just being with them, we find strength kasama sa lungkot at ligaya. Sabi nga kung totoong kaibigan. Diba? Okay, so next. Number 2, He shows us how to follow God obediently. Dito po medyo tayo tatagal. Sa Matthew 26:39, He went a little further and fell on His face and prayed, saying, O my Father, if possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. He is very sorrowful. Inulit dito. He kneeled face on ground. And then sa Luke 22, verse 44, para daw naging parapatak ng dugo yung pawis niya as he was praying. So talagang marugdog yung panalangin ng Panginoon sa Kristo. Nagpatera pa siya, talagang halos umiiyak na siya nung time na yun. Kasi sinabi niya, Lord, let this cup pass from me. But nevertheless, let your will be done. Ngayon, Luke 22:4, nang siya ay nanglulumo, ay nalalangin siya, nalalong maningas.
At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulog sa lupa. So, ibig sabihin, intense yung prayer niya. Talagang matindi. Sobrang lalim ng panalangin niya that time. Biro mo, Panginoon siya. Nananalangin siya. Dapat tayo ganun din po. You should pray hard. Kailangan po natin yan. Sa mga example na pinapakita ng First Corinthians. Okay, ngayon, tatanong, ano ba yung cup na yan? Kasi sinabi niya, what is, pwede tanggalin ni Lord yung cup na to. Pero ulit, kung ano yung will mo, siyang masunod. Ano ba yung cup na yan? Holy Grail? Tapso? The word cup is frequently used in the sacred writings to point out sorrow, anguish, terror, death. It seems to be an allusion to a very ancient method of punishing criminals. Hello, punishing criminals, si Kristo, hindi nagkasala. Punishing criminals, tama po ba yan? Totoo po yan. Dinala niya sa sarili niya buong kasalanan ng mundo para lang maligtas na. Kaya ganun kasakit. Ilang libong tao pala yung nabubuhay nun. Kasalanan na nilang lahat yun. Eh tayo pa, dinala pa niya. Mas marami na. So, yun yung cup na yun. Yun yung... We know that God sees the future. So, He knows what will happen eventually. Alam na ng Panginoon ano yung mangyayari sa hinaharap. Kaya nung palang time na nagdarasal na siya, talagang mahirap na para sa Kanya. Notice that at the beginning of chapter 26, up to the part that they're going to Gethsemane, Jesus says about His death through the crucifixion. Hindi lang natin alam kung yung mga apostles ay napapansin yung sinasabi niya. Pero nagpapaalam na siya. Sa verse 2 sabi niya, He will be betrayed and crucified. Kung tayo medyo, ano tawag doon yung, may term sa matatanda yung, mapamahiin. Yung premonition na yan. Diba, nagpapaalam na to Sabi niya kasi, I will be betrayed and crucified. Nagpapaalam na to. So verse 12, yung alabaster oil, sabi nga ni Sister Kat, is, the lady pour out oil for my burial. Diba, parang binibindisyon na siya. So talaga nagpapaalam na. And then, on verse 26 to 29, Last Supper. Sabi niya, do this in remembrance of me. Diba, sa tatlong verse pa lang na to, alam na niya talaga na mamamatay siya. The Last Supper, Last Will, Ultimo Adios, nagpapaalam na talaga to. So, alam na niya eventually na mamamatay siya. Yung mga apostol, na nandun, hindi nila alam. Pero dito sa mga verse na to, sinasabi na niya Hindi lang natin alam kung naiintindihan nila o binabaliwala lang siguro o hindi lang talaga nila alam. Pero nagpapaalam na siya. He knows na mamamatay siya. Jesus knew that He will die worstly. Worstly po mga kapatid. Punishing criminals. Ang Panginoon sa Kristo na nabuhay sa mundo na walang kasalanan, mamamatay ng ganito kapangit para sa atin. Isipin nyo na lang po mga kapatid yung pinagdaanan. Iisa-isahin po natin po ngayon. He knows that this will be the worst of death. Only the worst criminals could die like this because not all criminals condemned to death could receive nails on their hands and feet. Yung mga pinapalo daw no, hindi rin dalawa, kamay tsaka paa. Siguro sa paa, kamay lang, iba sa paa lang. Pero ang Panginoon sa Kristo, meron na sa kamay, meron na sa paa. Eh, napakagrabe naman yun. Ano bang kasalanan? Of course, nails, big nails. Each was 15 to 20 cm long. Itong ganito ko, 15 cm kanina eh 20, mga hanggang dito. Ganito kalaki yung pako na gagamitin sa katawan ng Panginoon sa Kristo. Isipin po natin yun. With a point of 6 cm, another point was sharp. The nails were hammered into the pulses, not into the palm. The pulse, there's a tendon which extends till the shoulder, and when the nails were being hammered, that tendon broke, obliging Jesus to reinforce all the muscles of his back so that he could breathe as he was losing all the air from his lung. Nung pinako po dito, meron daw tendon dyan na nababalik. Nawawala na yung balanse niya. Kung dito, makakahatak yan eh. Dito, hindi na. So, ang mangyayari, makasurvive siya, dun lang. Ang mangyayari, gaganan-ganan siya. Para na siya mabuhay. Masakit na masakit po. In this way, he was forced to support himself until the nail hammered into both his feet together, which was bigger. 15 to 20, mas malaki pa rin sa paa. Hello.
which was bigger than those 100 persons, and his feet could not endure for a long time without tearing.